Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Marami nang naisulat na pagninilay tungkol sa sikat na kwento ng babaeng nahuli sa pakikiapid. Ang sikat na kwento ng babaeng sumakabilang bahay. Marahil isa po sa mga tanong na ibig natin hanapan ng kasagutan ay yung katanungang, what made Jesus forgave the sinful woman in the story? Paano kaya nagawang ni Jesus na mapatawad ang babaeng nahuli sa pakikiapid? Kung ating titignan sa kultura po ng mga Hudyo, una, hindi sila pwedeng magtabi, hindi pwedeng magdikit. Pangalawa, isang mabigat na krimen ang pakikiapid sa kultura ng mga Hudyo. Kaya yun ang dahilan kung bakit dinala sa harapan ang babaeng ito. Kamatayan ang kabayaran sa sala ng pakikiapid sa pamamagitan ng pagbato. Kaya magpasalamat tayo, hindi na po applicable ang batas na ito. Mantakin ninyo, kung applicable pa po sa batas na ito sa atin sa panahon, baka bawat kanto sa Peña Francia nagbabatuhan tayo. Para hindi kayo natuwa. Pero yun po yung katotohanan doon. Hindi ko po yun imbento. Ang mahuling nakikiapid na babae, ang babaeng buntis na walang asawa, babatuhin hanggang sa siya'y mamatay. Kaya yun po yung $1 million question na siyang nagbibigay sa atin ng paraan upang makapagnilay. Marahil nagawa ni Jesus sa magpatawad, hindi lamang dahil siya'y mabait, hindi lamang dahil siya'y Diyos, hindi lamang dahil siya'y mabuti, kundi isa po sa mga dahilan na nakuhang mapatawad at maunawaan ang kahinaan ng babaeng ito ay sapagkat naalala po niya ang mahal na birhen. Naalala po ni Jesus ang kanyang ina. Bakit? Mary could have been accused of adultery had Joseph not decided to divorce her quietly. Balikan po natin ang kwento ng mahal na birhen. Nang matagpuan daw po ni Jose na nagdadalang tao, si Maria, at alam niyang hindi sa kanya. Bagkus sila'y nabetro, naikasal na sa unang hakbang o bahagi ng pagpapakasal, may karapatan po si Jose na siya'y ilagay sa alanganin. Salamat kay San Jose. Hindi ipinilit ang kanyang karapatan, bagkus hiniwalayan, balak na hiwalayan ng lihim ang mahal na birhen. She could have been stoned to death if Joseph did not decide to divorce her quietly. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, maliwanag na nahabag si Jesus, naawa, nakapagpatawad, sapagkat nakita ni Jesus sa babaeng ito ang magiging kalunos-lunos na pangyayari sa kanyang sariling ina. Napatawad ni Jesus ang babae sapagkat naunawaan ang kanyang pinagdaraanan at naramdaman marahil ang magiging kahinatnan ng kanyang ina kung sakasakaling ganito rin ang nangyari sa kanya. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang unang magandang balita ng ating Ebanghelyo ngayong ika-5 linggo ng ating paghahanda sa Kwaresma ay ang katotohanan ng forgiveness will just be possible if we have the compassion. And compassion would also be possible if we have the connection. Magiging madali daw po yung pagpapatawad at habag kapag ramdam natin yung pinagdaraanan ng ating kapwa. Magiging posible lamang daw po yung awa at habag kapag alam natin yung kanyang pinagdaraanan. At ito po ang siyang unang aral ng ating Ebanghelyo. Minsan po, madali po sa atin yung wag maawa at mahabag. Bakit? Ang aking natin iniisip, dapat lang naman yan sa kanya. Pero tinuturuan tayo ni Jesus na posible yung awa at habag kapag naramdaman natin yung kanyang sariling pinagdaraanan. Naalala po ninyo yung kaibigan ko na ang kanya naging advocacy, magpakain, magbusog, sapagkat nung sila daw po ay batang mahirap,
Yun daw po yung kanyang lagi nararamdaman. Kumakalam ang kanyang tiyan. At dahil ramdam yung pagkalam ng kanyang tiyan, naging madali para sa kanyang maunawaan ang gutom ng ibang kapwa. Kaya ito po yung unang aral. No? Magiging madali daw po at kapag nahihirapan tayo magpatawad at umunawa, kapag ramdam natin yung pinagdaraanan ng kapwa. Kaya nga hindi ba pansinin ninyo, may mga tao po, pag may nakakita po sila ng pulubi sa kalye, normal naman sasabihin, ay, kawawa naman. Natatandaan niyo po yung binahagi ko na minsan nag-abot po ako ng tinapay doon sa batang pumupunas ng aming sapatos sa jeep. Ang sabi ng matandang babaeng katabi ko, binigyan mo? Sabi ko, opo. Kayo ho? Hindi. Mga sindikato yan. Kaya sabi ko, pambihira naman kayo. Hindi na nga ho kayo nagbigay. Tamang hinala pa kayo. Kaya ang unang aral ng ating ebanghelyo, forgiveness would only be possible if we have the compassion. And compassion is only possible if we have the connection. Pangalawa, kalunos-lunos po yung babae sa ebanghelyo. Hindi lamang dahil siya ay nagkasala. Kalunos-lunos sapagkat isa po siyang flower vase na naroon sa gitna ng plaza na hindi lamang pinagchichismisan, kundi siya pa ang siyang collateral damage para kay Jesus. Anong ibig kong sabihin? Tinanong ng mga eskriba at pariseo ang Panginoon, ano po ang opinion niyo? Ano po ang inyong masasabi? Ito po yung classical example ng damn if you do, damn if you don't. Ginamit na collateral damage ang babae sa kwento upang malagay sa alanganin ng Panginoon. Bakit? Kapag sinabi ni Jesus na nagkasala ang babaeng ito, pwedeng sabihin ng kanyang mga kritiko, ikaw ang dahilan ng kanyang kamatayan. Kapag sinabi naman ni Jesus na walang kasalanan ng babaeng ito, sasabihin ng mga tao, hindi ka sumusunod sa batas ng mga Hudyo. Kaya nga po, ano po yung ginawa ni Jesus? Walang sinagot, walang sinabi, kundi tumahimik. Naanimoy gamit ang kanyang mga daliri na may sinusulat doon sa mga buhanginan ng lupa. At ano po ang siyang paalala sa atin ng mga bagay na ito? Una, nung tumahimik ang Panginoon, mas naging makapangyarihan hindi yung kanyang salita, kundi yung kanyang katahimikan. Why? Because when Jesus fell silent, that gave the opportunity for the scribes and the Pharisees to look into themselves, to check their own demons. Kaya daw po, nung na-realize marahil ng mga tao na tumahimik si Jesus, naisip ang sariling pagkakamali, anong nangyari? Isa-isang itinapon ang bato at umalis. Kaya nga po, mga minamahal ko mga kapatid, ang pangalawang aral dapat nating matutuhan, sa panahong gusto nating bumato sa isang pagkakasala. Sa bawat pagkakataon na ibig nating humusga, sa bawat nagkakamali. Napaka-praktikal ng turo ni Jesus, tumahimik. And when we fell silent, it is the time we realize our own demons that possess us. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, bago na po yung pagbato, hindi na po. Sapagkat sa panahon natin ngayon, we have this so-called online bashing. Maaring wala tayong binabato gamit ang mga bato sa ating mga kamay. Pero ang unang bato na ating ipinupukol, yung pag-post upang makapag-bash sa online. Kaya alam ninyo, patawarin niyo po ako ha. May Facebook po ako. Pag nakakabasa po ako ng mga post na parang animoy, talagang naghahanap ng away. Yung mga post po ng mga cryptic, alam niyo po yon, na alam mo naman mayroong pinapatunguhan, paalala lamang po, kung talagang matatapang po kayo, pangalanan. Kasi pag wala pong pangalan, pansinin po ninyo yung mga comments, no? Yung thread. Ikaw na nga lang ang nagkamali, nang damay ka pa. Ang mga tanong, sino yan? Di ba?
Banatan na natin yan. Kaya ang unang tip sa panahong gusto nating manghusga, sa bawat pagkakataong gusto nating mang-away, sa bawat pagkakataong nating ipukol ang ating unang comment, tumahimik. It is only then we also realize our own demons that possess us. Kaya it is also an invitation to self-examination. Sabi po ni Jesus, let no one who has no sin cast the first stone and give the judgment. Parang gustong sabihin po ni Jesus, ano bang pinagkaiba ninyo sa babaeng ito? Isa lang. Siya nahuli, pero kayo, hindi pa. Kaya alam po ninyo, pag po dumadalaw po ako sa preso, isa po yun sa mga apostolate ng ating dambana, yung po lagi kong itinatanim sa aking isipan. Maring oo, pari ako, at ang mga kapatid natin nakakulong, pero ano bang pinagkaiba namin? Sila nahuli, ako hindi pa. Sino po ba dito ang walang kahinaan? Sino ba naman dito ang walang kapintasan? Sino ba naman sa atin ang hindi nakakagawa ng mga sikretong kasalanan? Kaya ito po yung pangalawang paalala po sa atin. Pag daw po tumatahimik tayo, nagbubukas yung ating mga mata, nakakapakinig ang ating mga tenga sa bawat sariling kalokohan na tayo ang nakagawa at biktima. Hindi po magiging madaling humatol kapag na-realize natin, kahit ako, may pagkukulang din. Kahit ako, may kalokohan din. When we fell silent, my dear friends, it is the same invitation to self-examination. We have our own stories of sinfulness to tell. We have our own wickedness. That's why this Lenten season, it is an opportunity for us to pause and to recognize our own demons that possess us. Pangalawa, itinuturo sa atin na sa kabila ng ating makasalanan na nakaraan, God is offering us a wonderful future. That in spite of our sinful past, Jesus is offering us a wonderful future. Kaya ngayon malamang iniisip po ninyo, gano'n naman pala. Madali naman pala ako mapapatawad kahit magtampisaw ako sa buhay kasalanan, mapapatawad din naman ako. Hindi ho ganon. Kung meron mang dapat mamatay sa kwento ng kahinaan, hindi yung makasalanan, kundi yung maling gawi. Hindi natin pwede sabihin, gano'n naman pala. Okay lang makiapid, mapapatawad din naman pala ako. Gano'n naman pala. Okay naman palang mang-away ng kapwa, mapapatawad naman pala ako. Hindi ho ganon. Mapapatawad tayo kapag handa tayong magbago. Mapapatawad tayo kung handa nating ituwid ang ating bawat pagkakamali at pagkukulang. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung magandang balita ng ating kwento. Ang kwento ng babaeng nahuri sa pakikiapid ay hindi lamang kwento ng kahihiyan at kasalanan, kundi ang kwento ng babaeng nahuri sa pakakaapid ay kwento ng habag at pagpapatawad. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating paghahanda, ngayong panahon ng Kwaresma, isang linggo na lang, papasok na tayo sa pinakabanal na yugto ng ating buhay pananampalataya. Inanayahan ko po kayo sa mga darating na araw, piliin laging tumahimik. Piliin lamang lagi na huwag magsalita. It is only when we are silent, there is a time we also come to realize our own demons that possess us. At kapag naunawaan natin ang ating sariling kahinaan, sigurado, that is our connection to a sinful brother. Mauunawaan natin ang kanilang kahinaan sapagkat tanggap natin ang ating sariling kalokohan. Pangalawa, sa bawat pagkakamali at kasalanan na nakalipas, handa tayong bigyan
ng isang bagong bukas. Kung handa lamang natin baguhin at itama ang bawat pagkakamali at pagkakasala. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, yun po yung biyayang ating pasalamatan. Sa huling linggo ng Kwaresma, magpapasalamat na lamang tayo sapagkat nakakatiyak tayo na kapag tayo ay nawala, may maghahanap. Kapag tayo ay nanghina, may magpapalakas. At kapag tayo ay nagkasala, may magpapatawad. Amen.